Ayun nga, no, yung salita ng Diyos, no. 40 authors, no. Mula Old Testament hanggang New Testament, no. Na indifferent time yun, no. Indifferent na tao, country, wika, no. At doon yung mapatunayan, no. Nagaling ho talaga siya sa Diyos. No, bakit? Magkakaugnay ho, no. At pag tinignan nyo yung cross-reference ho, no, dugma ho, no, isa lang yung pino-point out, no, yung ating Panginoong Hesukristo. At yung cross-reference niya, no, nasa 6,333. Ganon ka dami yung tugma, no, pagiging tugma niya mula old hanggang new. Kaya nga sabi ni Jesus, no, ako ang simula, Genesis. Ako ang wakas, Revelation. I'm the first and the last. I am and I am. I am the Alpha and Omega. No? Hindi ho nalikha ang lahat, no? Yung mundo, lahat ng bagay, no? Kundi sa pamamagitan niya lamang. Kaya nga, John 14:6 sabi niya, di ba? Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to Father except through me. No? Anong pinapoint out niya doon? Marami ho kasi, no? Patungkol lagi sa Ama na religion, no? Na yun yung magliligtas sa kanila. Oo naman, no? Diyos nga talaga yun. Yun nga lang, hindi yun yung daan. Sabi ni Jesus, ako ang daan, katotohanan, at buhay. Siya yung makipot na daan. Ano yung makipot na daan? Doon naman sa John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was God. Ang salita ng Diyos, no, ay si Jesucristo. Na siya ho yun. No, basahin ho natin yan. Tagalog. Ang magandang balita ayon kay Juan. Ang salita ng Diyos ng pasimula, ang salita ng buhay. Ng pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. At walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman at ang ilaw, at hindi nagapi kailanman ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya. Hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na nalikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit ang lahat ng tumatanggap at sumasampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalwalatiang tunay na kanyang bilang sa kaisa-isang anak ng Ama.
Siya ay puspos ng kagandahan loob ng katotohanan. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya na isinisigaw. Siya ang tinutukoy ko na aking sabihin. Ang dumarating na kasunod ko'y higit kaysa sa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipanganak. Mula sa kapuspusan ng kanyang kagandahang loob, tumanggap tayo lahat ng abot na kagandahang loob. Ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises. Ngunit dumating ang kagandahang loob at katotohanan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kailanmay wala pang tao nakakita sa Diyos. Ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. Ang salita ng Diyos, no? Mga kapatid, no? Di ba? Siya talaga, no? Siya yung daan, katotohanan at buhay. No? Ang kumikilala sa Ama, dapat kumikilala rin sa Kanya. At sa mga bagong dating, no, naniwala ko kay Kristo,